Ang federalismo nakasalay sa Kongreso kaya naman kasunod ng proklamasyon ng 12 senador na nanalo sa eleksyon. Aabangan kung sino-sino ang magiging kaalyado ng susunod na Pangulo. Tuloy rin ang gapangan ng bilang sa Kamara para sa mayorya. Saksi si Joseph Morong. Sabay-sabay nang ipinoklama ng COMELEC na umupong National Board of Canvassers ang lahat ng 12 senador na nanalo ngayong eleksyon. Top 3 sa re-election is Senator Franklin Drilon, ang bagitong si Joel Testeman Villanueva at ang re-electionist ding si Tito Soto na wala kanina. Training trabaho bill, the BRAVE, yung budgetary reforms, and the PQF, Philippine Qualifications Framework. Pasok din sa top half ang nagbabalik senadong si Ping Lacson na wala rin kanina, gayon din si returning Senators Richard Gordon at Mig Subiri. Pacman Pacquiao. Nasa 7-9 naman sina pambansang kamao Manny Pacquiao, returning Senator Kiko Pangilinan at ang bagong senador na si Risa Ontiveros na ikatlong beses na ito sa pagtakbo sa Senado. Republic Act 8344 para dagdagan ng proteksyon yung mga kabarokong buntis at nanganganak. Dapat talaga malegalize nationwide, magkakaroon ng libre education from elementary to college. Nasa 14 million level naman ang lowest 3 na sina Win Gatchalian, Ralph Recto at Leila de Lima na mahigit 1 milyon ang lamang sa ika-13 pwesto na si dating MMDA Chairperson Francis Tolentino. I have a list already of probable priority bills that would be focusing on the justice system, particularly criminal justice system. Kasunod niyan, makikita na natin ang kabuuan ng bagong Senado. Pinakamarami pa rin ang Liberal Senators na 6 ang bilang. Isa lamang ang kapartido ni incoming President Roddy Duterte, pero kaalyansa na nila ang Nationalista Party. Bagaman di patiyak si Senator Antonio Trillanes IV na nakaalitan ni Duterte. Inaabangan pa kung saan naanib ang ibang senador, pero ang Nationalist People's Coalition maaaring makapag-alyansa rin sa NP at PDP laban ayon sa isa nitong senador. Nagkaroon na ng coalition ang PDP and NPC in the House, in the lower house. So we will probably do the same in the Senate. Kagabi lamang ay nakapagpulong sa NPC ang dati nitong miyembro at ngayon tinatawag ng si Presumptive House Speaker Bebot Alvarez na kapartido ni Duterte sa PDP laban. Naroon din si NPC founder Danding Cojuangco at negosyanteng si Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Wala pa namang formal na napagkasunduan, pero sabi ni Alvarez, sigurado ng pipirma rin sa coalition agreement ang NPC na may mahigit 40 incoming congressman. Gayon din ang National Unity Party na mahigit 20 ang incoming congressman. Posibleng dagdag sila sa magkaalyansa ng PDP laban na may 3 incoming congressman at nationalista na mahigit 20 incoming congressman. Pag mag-coalesce yung 3 malalaking partido, sobra-sobra na yan. Meaning, nationalista, NPC, and NUP. Makakakuha raw si Alvarez ng sapat na bilang para maging House Speaker at matiyak na kaalyado ni Duterte ang mayorya ng Kamara. Minimum, about 80, 90 from some independent candidates and some from the Liberal Party and maybe from the other parties also who are already members of the Coalition for Change. Sabi naman ni kasalukuyang House Speaker Sonny Belmonte, mahigit 7 na puraw ang mga kongresista na nakipagpulong sa kanya kagabi at may mga nakipag-usap pa kanina. Tatakbo pa rin daw siyang House Speaker at hindi lilipat ng partido. Sa ngayon, pinakamarami pa rin ang mga incoming congressman mula sa Liberal Party. Mahalaga ang magiging papel ng Kongreso at Senado sa Duterte administration dahil sa mga isinusulong na batas kabilang ang federalismo kung saan hindi na national government ang may kontrol sa paghahati ng pondo ng buong bansa. Si Belmonte mismo sinabing maganda ito para sa mga mayayamang lugar na mas makikinabang sa kanilang kita pero hindi ang mahihirap na lugar. Mas konti kasi ang kita nila at hindi na raw sila maalalayan ng national government. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.